Tanong ko lang si JM din. Di ba, like you did like, no high school, nag-A-team ka na rin. Pero was it still like a hobby for you during that time? Or na-decidean mo na? Nung high school, it's more of like a hobby. Parang, I love doing it. So, parang, go lang ako, ganyan. Pero hindi ko pa siya naisip na, okay, ito yung career na gusto kong i-take. I think, na-realize ko siya nung nag-start na ako magturo. Like, nagtuturo na ako ng class. Parang may time na, parang I would always watch yung mga colleague ko sa dance, sa A-team, na nagtuturo sila ng class. And then, parang nag-o-observe lang ako. Tapos, sabi ko, parang one day gusto ko magturo. Kasi ino-observe ko, parang nakakahiya magturo. Ganun. So sabi ko, shit, okay, sige. Aaralin ko kung paano siya magturo, kung sino yung mga coaches, paano magturo ng class. Tapos, dun na, nung biglang nag-open yung Zero Studio, yung studio ng A-Team, biglang sabi ni coach, JM, magtuturo ka for the opening ng studio. Sabi ko, wala pa akong experience. Wala pa akong experience. Tapos, edi, biglang sabi ko, sige, paghahandaan ko. Parang mga 1 week ata ako naghahanda nun para lang sa class. Tapos, tanong-tanong ako sa mga mentors kung paano mag-handle ng class, ganyan. Doon ko na na-realize na, oh shit, like parang hindi na lang siya hobby. Na, I can do something about it na. Na hindi lang just to earn money, but to like impart the knowledge, learnings and knowledge sa mga gusto ring matuto talaga. Oo, na gusto matuto. Tapos syempre nung mga una, hindi pa naman ako ganun kagaling magturo. Syempre, testing the waters, ganyan. Dami pa ring mga pagkukulang sa classes. Pero nung na-enjoy ko na siya, dun ko na sabi ko, baka ito talaga yung career ko na at makapag-inspire ng mga aspiring dancers, ganyan na kasi alam ko rin yung kung paano magsimula yung isang dancer sa pag-training and hindi siya ganun kadali. So parang for me to actually like share that knowledge and like experience to them, parang dun ako na parang okay, ito yung gusto kong career. What is that like? Starting off with dance. How was your experience like? Yung training na yun. Ay, hindi. Kwentuhan mo kami kung gaano siya kahirap talaga. Hindi madali talaga. As in, just imagine nga, nung high school ako, parang almost everyday akong ganun mag-training na hanggang 10. And hindi lang siya, hindi ka lang magle-learn ng choreography eh. Siyempre sa sayaw, kailangan mong condition ka. So may workout yan, strength conditioning, lahat talaga. Like parang, isipin mo high school pa lang ako, parang pagod na ako. Ganon. Ganon yung eksena. So sobrang, hindi talaga madali. Kumbaga kailangan mo rin mag-invest dun sa craft. Kailangan mong pero tignan mo naman yung return. Ganon, kailangan mo mag-class sa ibang choreographers kasi hindi ka naman mag-grow kung nandun ka lang na parang, ay, magaling ka na, ganyan. Totoo. So kailangan, as in, nag-invest talaga ako. Like, nag-take ako ng international classes just to learn. Yan. So, bakit, at which point did you get the moniker Kid Wonder? Saan ba yun nanggaling? Kaya nga, pagsalang mo, parang, ay, may potential tong batang to. No, it started nung before ako pumasok ng college. We were in training. Tapos parang, ewan ko, parang for some reason, parang puring-puri ako nung training na yun. Like parang, guys, look at JM, blah, blah, blah. Oh, nice. Yes. So, Can't. No, si Coach M, actually, ang nagbigay sa akin ng nickname na yan ay si Coach MJ. Parang bigla Yes. Shout out Coach MJ. Mwah. Bigla niya lang ako tinawag na, tignan nyo si Kid Wonder. Kasi sabi ko, saan nanggaling yun? Sabi ko, Tapos hanggat sa lahat ng mga teammates ko na yun yung tawag sa akin. Si Kid Wonder, Si Kid Wonder, Wonder. Minsan Kid Wands pa yan. Kid Wands. Kid Wands. Kid Wands. Yan. Tapos, ayun, sabi ko parang, bakit pa ganyan? Tapos parang, sinasabi lang ni Coach na parang, because you're so good at what you do, you're a wonderful dancer, ganyan. So ayun, yun yung naging nickname ko ever since. Kung gusto mo may Galing, no? honest ka, nung nag-start ka ba sumayaw, or during that time when you were starting off pa, was there, did you ever feel na parang, talented talaga ako. Parang, pucha, Kid Wonder talaga ako dito. Parang may patutunguhan to kung talagang paglaanan ko lang ng oras or may nagsabi ba sa'yo na parang, alam mo, may something ka talaga pagdating sa sayaw. I would say, nung bata pa nga lang ako,
papansin na talaga daw talaga ako. As in, yung sinasabi ng nanay ko. Kasi yung nanay ko before, yung nanay ko before, may talent agency sila. Tapos parang may studio. So, dinadala daw niya ako doon, ganyan. Tapos, syempre may mga nagtuturo ng sayaw sa mga talent, ganyan. Tapos, nakikisali na daw talaga ako. Pero I would say, hindi naman ako nag-start na, ay putik, sobrang galing ko na. Kumbaga nakikinig lang din ako na, Pero you na have parang, that, may potential ka. May inborn talent. Oo. Yung sinasabi na parang, may potential ka, ganyan, ipagpatuloy mo yung pagsasayaw. Kaya pinagpatuloy ko. Nagpatuloy. Paano ka nag-audition ka sa A-Team? Oo, Nung high school oo, ka? oo. How old were you then? 14. Wow. 14, Grabe, 18 ka na, yes. 14. For you to put yourself out there like Pre! that at 14. 14, yeah. 14 years old. I was training with A-Team already. Nagawa ko nung 14 ako, crush. ikaw, Sean, anong ginagawa mo nung 14 ka? No, 14? Hindi ko pwede sabihin sa camera, pare. Ay, hindi. Yung Maria Clara ko, 14 ako 14 ka nun. Oo. 14, ano ba? Anong grade ba yung 14? Grade ano? First year? First year high school? Second year? Second year siguro. Second year? Ano lang ano yan, pare? Medyo pariwaraala ako sa school niyan. Oh, di pa ako nag-aayos. Doon din ako nagsimula magsayaw. 14 ako. 14. Diba? Oo, there's something sa 14, no? Sige nga, pag-aralan ko nga yung 14.